Noong 1923 sa Tennessee, sina Rafe at Danny ay naglalaro ng isang lumang sirang biplane habang nagpapanggap ng mga sundalo noong World War I. Pinapanood din nila ang ama ni Rafe na lumilipad sakay ng kanyang eroplano sa paligid ng bukid. Pagkalapag ng lalaki, ang mga bata ay pumuslit sa kanyang eroplano upang magpatuloy sa paglalaro para lamang ma-activate ito nang hindi sinasadya. Nataranta ang mga bata habang umuusad ang eroplano ng walang kontrol sa loob ng ilang minuto, ngunit sa kabutihang palad, nagawa nilang ihinto ito sa gitna ng bukid. Pagbalik nila, galit na galit siyang kinaladkad ng ama ni Danny at sinaktan siya dahil sa pakikisalamuhan niya kay Rafe na tinawag siyang hangal na batang hindi marunong magbasa. Kinuha ni Rafe ang isang lumang propeller at hinampas ang lalaki habang tinatawag niya itong isang masamang Aleman. Ipinaliwanag ng ama ni Danny na nakipaglaban siya sa mga Aleman sa digmaan at umaasa na walang makakakita sa mga bagay na nakita niya pagkatapos ay umalis siya. Kaya sinabi ni Danny kay Rafe na siya ay kanyang matalik na kaibigan bago sinundan ang kanyang ama. Noong 1941, ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nasa kasagsagan nito. Sina Danny at Rafe ay mga first lieutenant sa Air Force at palagi nilang ipinapakita ang kanilang mga kasanayan sa pagpipiloto. Humanga ang mga kasamahan nila, pero naiinis si Major Doolittle. Isang hapon, sinabi ni Doolittle kay Rafe na siya ay natanggap sa Eagle Squadron mula sa Britain, kaya kailangan niyang pumili sa pagitan ng pananatili sa American Air Force o pagpunta sa London. Nang humingi ng payo si Rafe, sinabi ni Doolittle na pipiliin niya ang London. Nang maglaon, sinabi ni Rafe kay Danny na itinalaga siya ni Doolittle sa London sa halip na aminin na ito ay kanyang pinili, ngunit nagagalit pa rin si Danny. Noon pa man ay gusto niyang lumaban ng magkasama sila at wala siyang ibang pinagkakatiwalaan na susuporta sa kanya. Sa isang tren papuntang New York, pinag-usapan ni Evelyn at ng kanyang mga kaibigan kung ano ang buhay bilang mga nurse para sa militar. Ibinahagi ni Evelyn na nagkaroon siya ng romantikong sandali kay Rafe 4 na linggo na ang nakalilipas, na inilarawan nito bilang ang pinakaromantikong mga araw ng kanyang buhay. Nakilala niya ito sa pagsusuri sa mata na nagpatunay na hindi siya marunong magbasa. Si Rafe ay may dyslexia ngunit nakikita niya ng malinaw ang lahat ng iba pa kaya ipinasa pa rin siya ni Evelyn. Pagkatapos, nang bigyan siya ni Evelyn ng injection ay nagkausap sila tungkol sa kanilang mga ama bilang mga veterano ngunit si Rafe ay patuloy na pumuporma sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng sakit at napagtanto ni Evelyn na nagdala siya ng chart ng ibang sundalo para lamang makita siya muli. Nabigyan na siya ng injection at ang muling pagtanggap nito ay nagpabagsak sa kanya, na tumama ang ilong habang nawalan ng malay. Kinagabihan, hinintay ni Rafe si Evelyn sa labas ng ospital na may dalang alak. Sumasakit pa rin ang ilong niya kaya inalagaan niya ito at nauwi sila sa halikan. Pagdating ng tren sa istasyon, hinihintay ni Rafe si Evelyn na may dalang maliit na origami bird. Dinala niya ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa koponan at ipinakilala niya sila sa iba pang mga nurse upang pumunta silang lahat sa club para magsaya. Ginawa ng mga sundalo ang lahat para pumorma sa mga nurse, ngunit hindi sila masyadong magaling. Habang ang iba ay abala, sina Rafe at Evelyn ay pumuslit sa daungan at sumakay ng bangka ng pulisya upang maabot nila ang isang magarbong cruise ship sa malapit. Naghalikan sila habang nasa platform na umaakyat. Gayunpaman, hindi nila sinasadyang naitulak ang lever at ang platform ay biglang nahulog sa tubig. Sa kabutihang palad, nakahawak sila. Pagbalik nila sa hotel, sinabi sa kanya ni Rafe na pupunta siya sa London at inamin niyang nagboluntaryo siya. Nangako siya na babalik siya para sa kanya at hiniling sa kanya na huwag pupunta sa istasyon ng tren dahil masasaktan lang ng labis. Ibinigay sa kanya ni Evelyn ang kanyang scarf bilang regalo ng pamamaalam. Kinabukasan, inihatid ni Danny si Rafe sa tren. Dumating rin si Evelyn, ngunit siya ay huli na kaya't nakita lamang siya ni Rafe mula sa bintana ng tren. Habang nagpapatuloy ang digmaan, ang British Air Force ay nahihirapang mapanatili ang kontrol sa kalangitan. Si Rafe ay itinalaga sa isang eroplanong tadtad ng mga butas ng bala at mantsa ng dugo mula sa nakaraang piloto na hindi namatay hanggang sa lumapag. Sa USA, sinabi ng Pangulo sa kanyang koponan na kailangan nilang mas tulungan ng Europa para talunin ang mga Nazi. Bilang tugon dito, plano ng Japan na gumanti sa pamamagitan ng pagsira sa American Pacific Fleet sa Pearl Harbor. Ang pangkat ng mga nurse kasama si Evelyn at ang eskwadron ni Danny ay ipinadala sa Pearl Harbor, kung saan pinalamutian ng mga piloto ang kanilang mga eroplano ng mga nakakatawang larawan. Sa pagdaan ng mga linggo, palaging sinisigurado ni Evelyn at Rafe na magsulat ng liham sa isa't isa na nagbabahagi ng takbo ng kanilang buhay. Ipinaliwanag ni Rafe na mahirap magkaroon ng kaibigan dahil ang mga lalaki ay namamatay araw-araw sa labanan. Kahit papaano, ipinagmamalaki niya ang paggabay ng maayos sa kanyang koponan at hindi pa natatalo sa laban sa ngayon.
Ang USA ay patuloy na nagpapadala ng mga fleet sa Atlantic, at ang Admiral ay hindi masyadong masaya sa lahat ng kakaibang estratehiya na ito. Ang Japan ay lihim na kumukuha ng mga larawan ng lahat upang masubaybayan ang kanilang posisyon at naghahanda ng mga torpedo para sa isang malaking pag-atake. Isang araw, ang base ng London ay nag-activate ng alarma at ang koponan ni Rafe ay nagmamadaling sumakay sa kanilang mga eroplano upang sumali sa isa pang labanan. Ang kanilang pagtutulungan ng magkakasama ay napakahusay at sa loob lamang ng ilang minuto, pinabagsak nila ang ilan sa mga eroplano ng kaaway. Sa kasamaang palad, sinurpresa ng kalaban ang eroplano ni Rafe mula sa likuran at nagawang barilin ito na nagdulot ng pagtagas ng langis. Sa pagsisimula ng apoy, walang makita si Rafe at hindi rin siya makalabas dahil nakaipit ang canopy. Binaril niya ang salamin para mabasag, ngunit bago siya makatakas, bumaril muli ang eroplano at mabilis itong nahulog, bumagsak sa dagat. Samantala, nanunood ng boxing match si Danny sa isa sa mga bagong dating na barko ng Navy at tumaya pa sa mga resulta. Ang lahat ng mga sundalo ay nagbubunyi para sa kanilang mga paboritong kandidato at masaya si Danny na makita ang kanyang manlalaban na nanalo. Gayunpaman, ang saya ay nagambala nang makatanggap siya ng kakilakilabot na balita. Makalipas ang ilang minuto, binisita ni Danny si Evelyn para ipaalam sa kanya na namatay si Rafe sa labanan. Pinag-usapan nila kung gaano sila kalungkot nang wala si Rafe at nalaman ni Danny na nagboluntaryo pala ang kanyang kaibigan. Ang dating koponan ni Rafe at ang mga nurse ay nagtipon upang uminom at ang pangalan ni Rafe ay binanggit bilang isang huling paalam. Makalipas ang ilang araw, nalungkot si Evelyn nang matanggap ang mga huling sulat na ipinadala sa kanya ni Rafe. Patuloy na inihahanda ng Japan ang malaking pag-atake nito at sinusubukang magpadala ng mga peking mensahe sa mga hukbo nito dahil alam nilang tinitiktikan sila ng USA. Gayunpaman, masasabi ng American Intelligence Team na may kakaibang nangyayari. Makalipas ang 3 buwan, magkasama pa rin sina Danny at Evelyn, nakakahanap ng kaginhawaan sa kanilang pangungulila. Nakalimutan ni Evelyn ang kanyang panyo sa restaurant, kaya pumunta si Danny sa bahay ng nurse para ibalik ito. Nagkasundo silang magkita ng mas madalas, bagaman hindi sigurado si Evelyn. Kinabukasan, tinutokso siya ng ibang mga nurse at tiniyak na okay lang na mag-move on. Sa bahay, inilagay ni Evelyn ang mga sulat at ang origami bird ng may huling paalam. Sa Washington, D.C., natuklasan nila na nawawala ang armada ng Hapones at hindi ito mahanap ng kanilang mga eroplano na lubhang kahina-hinala. Sa Pearl Harbor, si Danny ay naging isang napakahusay na pinuno ng pangkat. Bumisita si Evelyn sa kanya at inamin ni Danny sa kanyang mga kaibigan na nakukonsensya siya sa pagmamahal sa kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan, ngunit hinikayat siya nitong mag-move on. Pagkatapos ay isinakay ni Danny si Evelyn para sabay nilang panoorin ang paglubog ng araw sa langit. Pagbalik nila, nagtago sila sa garahe ng parachute at nagibigan. Kinaumagahan, nagpakita si Evelyn ng ilang pag-aalinlangan sa kanilang ginawa ngunit tiniyak sa kanya ni Danny na ayos lang at nagkasundo silang magsimulang mag-date. Lumipas ang mga araw, masayang-masaya sina Danny at Evelyn sa bago nilang relasyon. Ang Japan at USA ay patuloy na nag-iispiya sa isa't isa at kinailangang gumawa ng maraming hula upang maunawaan kung ano ang sinusubukang sabihin sa kanila ng kanilang intel. Ang mga fleet at eroplano sa magkabilang panig ay gumagalaw araw-araw, sinusubukang panatilihin nakatutok sa kanila ang kaaway. Isang gabi, nagtatrabaho si Evelyn sa ospital at pagtingala niya, laking gulat niya nang makitang nandoon si Rafe. Kasabay nito, nakatanggap si Danny ng liham mula kay Rafe na nagsasabi sa kanya kung ano ang nangyari. Nakaligtas si Rafe sa pagbagsak at sa pag-iisip tungkol kay Evelyn, nakahanap siya ng lakas upang makalabas ng eroplano at lumangoy sa ibabaw. Natagpuan siya ng isang French fishing boat at nanatili siya sa France para gumaling. Sinubukan ng umiiyak na Evelyn na halikan si Rafe ngunit umatras, nakaramdam ng pagkakasala. Sa sandaling iyon, natagpuan sila ni Danny at lumayo si Rafe nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, pumunta si Rafe sa bar upang muling makasama ang kanyang mga kasamahan at ibinahagi ang kanyang karanasan. Pagdating ni Danny, gumawa si Rafe ng mapanuksong toast sa pangalan niya. Nagsimula ang isang pagtatalo habang pinaalalahanan ni Danny si Rafe na akala nila ay patay na siya ngunit iniisip pa rin ni Rafe na pinagtaksilan siya ng kanyang kaibigan at bigla siyang sinuntok. Sinubukan ng iba pang mga sundalo na paghiwalayin sila ngunit hindi nagtagumpay at ang dalawa ay patuloy na nag-aaway habang nasisira ang mga bagay sa buong bar. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at lahat ng nasa bar ay nagsitakbuhan. Sumakay sina Rafe at Danny sa isang kotse at umalis hanggang sa makakita sila ng lugar kung saan mapayapa nilang mapag-uusapan ang mga bagay-bagay. Gustong makipag-ayos ni Danny ngunit hindi makita ni Rafe kung paano babalik sa normal ang mga bagay. Kinaumagahan,
Handa na sa wakas ang hukbong Hapones na ilunsad ang pag-atake nito. Nakatanggap ang hukbong Amerikano ng mga mensahe na nagsasabi sa kanila na ang usapang pangkapayapaan ay hindi matagumpay at sinisira ng Japan ang lahat ng kanilang mga coding machine. Napansin ng mga sundalo sa radar ang isang malaking ulap ngunit iniisip na ito ay masyadong malaki para maging mga eroplano. Pinaghihinalaan ng mga Amerikano ang isang papasok na pag-atake ngunit hindi mahulaan kung saan. Di nagtagal, ang mga eroplano ng Hapon ay nakarating sa Pearl Harbor at ang ilan sa mga piloto ay lumilipad ng napakalapit sa lupa na sinusubukang bigyan ng babala ang mga inosenteng sibilyan. Pagdating nila sa base, nagpaputok sila ng lahat ng uri ng armas. Ang lahat ay nagulat at kinailangang tumakbo sa gitna ng mga pagsabog upang magsagawa ng kontra-atake. Nagising sina Rafe at Danny sa sasakyan at agad na umalis para sumama sa kanilang koponan. Sunod-sunod na sumabog ang mga barkong Amerikano kasama ang buong mga eskwadron sa loob at maraming tao ang namatay mula sa isang pagtama lamang. Ang sino mang makaligtas sa mga torpedo ay pinapaulanan ng mga bala, tinitiyak na walang may iwan na kahit isang barko na gumagana. Sa bahay ng nurse, nakita ni Evelyn ang pag-atake at sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na sumugod sa ospital. Habang tumatakbo sila sa mga lansangan, marami rin sa kanila ang napatay. Pinaputukan ng mga eroplano ng Hapon ang mga gusali, tinitiyak na patayin ang mga sundalong nasa kama pa rin. Ang mga katawan ay nakatambak sa buong daungan at ang mga lalaki ay nawasak nang makitang ang kanilang mga kasamahan sa koponan ay namamatay sa kanilang mga bisig. Ang mga nakaligtas sa ilang nakatayong barko ay nagpaputok ng mga sandata ng barko at nagawang magpabagsak ng isa o dalawa ngunit sila ay nasa malinaw na kaawa-awang kalagayan. Ang mga sundalong Amerikano na tumatakbo patungo sa kanilang mga eroplano ay nasa ilalim din ng matinding pamamaril, kaya karamihan sa kanila ay hindi na nakaabot. Sinubukan ng ilang sundalo na magpaputok gamit ang anumang baril na mahahanap nila at umaakyat pa nga sa bubong para makakita ng mabuti, ngunit mabilis din silang pinabagsak. Hindi nagtagal, pinasabog na rin ang mga eroplano na nagdulot ng mas maraming pagsabog na nagdaragdag sa bilang ng katawan. Tumalon sina Danny at Rafe mula sa kotse at sinubukan ng kanilang makakaya upang makalusot sa mga pagsabog at bala. Umaasa na makahanap ng isang gumaganang eroplano na magagamit nila upang lumaban. Sa ospital, kinailangang ilayo ng mga nurse at doktor ang mga pasyente sa mga bintana dahil inaatake din ng gusali. Tinakpan nila ang kanilang mga sarili ng mga sapin upang protektahan ang kanilang mga katawan mula sa mga nahuhulog na mga debris habang ang mga pader ng ospital ay gumuguho. Pagkatapos ng maraming pagtakbo, pinasok ni Rafe at Danny ang isang gusali at tumawag sa telepono para humingi ng mga reinforcement. Ang kalapit na gusali ay sumabog at nasira ang lahat ng linya, kaya napilitan ang dalawa na magpatuloy sa paggalaw. Ginabayan ni Danny si Rafe at ang isang grupo ng mga sundalo pabalik sa kanyang sasakyan, ipinaliwanag na may maliit na runway ng mekaniko sa malapit na hindi pa natatamaan. Sinundan sila ng ilang mga eroplano na nagpapaputok ngunit ang mga lalaki ay umilag at nagawang makaiwas sa mga bala, bagaman ang sasakyan ay nasira. Sa baybayin, ang mga barko ay patuloy na lumulubog at ang mga sundalo ay nahuhulog sa kanilang kamatayan. Ang mga sumusubok na lumangoy ay binabaril din ng mga eroplano. Ang ilang mga lalaki ay nagsisikap na magtago sa ilalim ng mga bumagsak na barko habang ang iba ay naipit sa ilalim ng bigat ng barko at dahan-dahang nalulunod. Sa ospital, ang mga nurse at doktor ay kinailangang gumamit ng iba pang mga silid tulad ng kusina upang pangalagaan ang kanilang mga pasyente. Ito ay ganap na kaguluhan at lalo silang nahihirapan dahil dito. Samantala, ang grupo sa sasakyan ay nakarating sa huling nakatayong base at kinuha ang lahat ng mga armas na mahahanap nila. Desperado silang magpaputok ngunit pinilit sila ni Rafe na maghintay upang maiwasang ibunyag ang kanilang posisyon. Lumipad ang mga eroplano ng Hapon nang walang nakikita at pinalabas ni Rafe ang grupo, nagpapaputok habang nakatingin ang kaaway sa ibang direksyon. Agad na gumanti ang Japan na ikinamatay ng ilan sa mga sundalo. Nalungkot si Danny nang makitang namatay ang isang kaibigan at kinailangan siyang haylahin ni Rafe palayo. Nang magkaroon sila ng pagkakataon, tumakbo ang grupo para makasakay sa mga natitirang eroplano. Bagamat mabilis na nahuli at pinasabog ng Japan ang ilan sa kanila, sabay na lumipad sina Danny at Rafe sa huling dalawang eroplano na sumang-ayon na magtulungan tulad ng dati. Nagawa nilang maabot ang runway bago pa man pasabugin ng kalaban ang garahe. Gamit ang kanilang mga lumang estratehiya at perpektong pagtutulungan ng magkasama, lumipad ang dalawa sa paligid ng base na pinapabagsak ang maraming eroplano ng Hapones hanggat maaari. Ang mga lalaki sa lupa ay nagbigay ng suporta, pinabagsak ang mga eroplano ng kaaway na sumusubok na tumakas. Pagkatapos ay nakarating ang dalawa sa daungan, kung saan nagtagumpay ang pagtutulungan ni Danny at Rafe na talunin ang ilang eroplanong Hapones.
Dahil wala na silang magagawa, napilitang umatras ang kalaban. Sa ospital, wala silang sapat na nurse at mapagkukunan upang iligtas ang lahat. Kaya, sinabihan si Evelyn na pag-uri-uriin ang mga pasyente sa pagitan ng mga maaaring gumaling at sa mga walang pag-asa. Nagsisimula na ring magdatingan ang mga sibilyan at ang mga nurse ay nalungkot nang makita ang bangkay ng isa sa kanila. Di nagtagal, ang natitirang mga hukbo ay lumabas sakay ng mga bangka upang maghanap sa tubig at iligtas ang mga nakaligtas, ngunit kadalasan ay nakakahanap sila ng mga bangkay. Huminto sina Rafe at Danny sa ospital para mag-donate ng dugo, dahilan para maging awkward ang sitwasyon sa paligid ni Evelyn. Pagkatapos ay sumama sila sa rescue team na naglilipat ng nakabaligtad na barko upang subukang iligtas ang ilang mga sundalong nakulong sa loob. Sa kasamaang palad, ang mga kagamitan ay hindi makapagbukas ng isang butas ng sapat na bilis at ang mga huling lalaki ay namatay. Kinabukasan, pinag-usapan ng Pangulo ng US ang insidente sa isang conference at opisyal na nagdeklara ng state of war laban sa Japan. Ang kanyang mga tagapayo ay kinakabahan sa kanyang mga plano, ngunit ang Pangulo ay tumayo mula sa kanyang wheelchair upang patunayan na maaari nilang makamit ang anumang bagay. Pagkatapos ng isang seremonya na nakatuon sa lahat ng mga namatay na sundalo, nakipag-usap si Evelyn kay Rafe ng pribado at nalaman na sila ni Danny ay magtatrabaho kasama si Major Doolittle sa isang lihim na misyon. Ipinahayag ni Evelyn na buntis siya sa anak ni Danny at ipinaliwanag niya na ibibigay niya sa kanya ang kanyang buong puso, ngunit mamahalin din niya si Rafe sa buong buhay niya. Nang maglaon, pinuntahan ni Evelyn ang mga lalaki at sa wakas ay pinayagan ni Rafe si Danny na ibigay sa kanya ang kanyang kaligayahan. Habang namamaalam sila, nangako si Evelyn kay Danny na hihintayin niya ito at hindi iiwan para kay Rafe. Nang muling makipagkita ang dalawa kay Doolittle, nalaman nilang nabigyan sila ng Silver Star at na-promote bilang kapitan. Sinabi sa kanila ni Doolittle na lubhang mapanganib ang sekretong misyon at malamang na hindi na sila makabalik, ngunit gusto pa rin nilang lumaban para sa kanilang bansa. Nang maglaon, sinunog ni Rafe ang mga sulat ni Evelyn at sinubukang kumbinsihin si Danny na huwag tanggapin ang misyon, ngunit dahil hindi alam ni Danny ang tungkol sa sanggol, tumanggi siyang huminto. Nagsanay ang secret mission team sa loob ng ilang buwan at sa wakas ay handa na silang kumilos noong 1942. Binigyan sila ni Doolittle ng nakakapagbigay inspirasyon na pananalita habang inaalis ng mga mekaniko ang mabibigat na bahagi ng eroplano upang mas mabilis silang lumipad. Gumawa sila ng ilang pagsubok sa pagmamaneho at nagpakita pa si Doolittle ng kanyang mga kasanayan bago sila umalis. Ang mga eroplano ay dinala sa mga barkong Amerikano at ipinaliwanag ni Doolittle na sasalakayin nila ang Tokyo. Mahaba ang biyahe kaya para makapagkarga ng gasolina, titigil sila sa China at tinuruan sila ni Doolittle kung paano sabihin na, "Amerikano ako" sa Chinese. Nag-aalala sina Rafe at Danny tungkol sa kanilang pagkakaiba sa bilang, ngunit tiniyak ni Doolittle na mayroon silang plano. Bumalik sa base, humingi ng pabor si Evelyn sa isang kaibigan at pinaupo niya ito sa silid ng komunikasyon upang marinig niya ang kalagayan ni Danny at Rafe. Sinabi ni Doolittle ang plano sa kanyang koponan at ginulat ang lahat sa pamamagitan ng pag-anunsyo na lilipad din siya na hindi inaprobahan ng kanyang mga nakatataas. Sa kasamaang palad, nakita ng hukbong Hapones ang kanilang presensya ng mas maaga kaysa sa pinlano. Mabuti na lang at nalaman ito ng mga tauhan ni Doolittle sa pamamagitan ng pag-iispiya sa mga komunikasyon ng Japan at maaaring tumakbo ang mga Amerikano upang maghanda. Dahil hindi sila maaaring huminto sa China, wala silang sapat na gasolina para sa buong labanan kaya sinimulan nilang mag-alis ng mas maraming timbang mula sa mga eroplano hanggat maaari. Nagkamayan sina Rafe at Danny at nangako sa isa't isa na mag-iingat sila. Sa kabutihang palad, ang koponan ay puno ng mga ekspertong piloto at nagtagumpay silang lumipad sa mga maiikling runway ng barko. Nang matagpuan nila ang mga pabrika sa Tokyo, agad nilang sinimulan ng pagbagsak ng mga bomba na sumira sa ilang mga gusali. Tumakbo ang mga sundalong Hapones sa kanilang mga sandata para magpaputok at marami sa kanilang mga eroplano ang lubhang napinsala. Pinabagsak sila ng mga ito at pinatay ang mga piloto na ginawang mas maliit ang kanilang maliit na bilang. Ang mga nakaligtas na eroplano ay umiiwas sa pag-atake sa abot ng kanilang makakaya at sumulong. Gayunpaman, lumilipad silang bulag dahil ang barkong nagdala sa kanila ay pinabagsak din. Nawalan sila ng kontak sa base at hindi na alam ni Evelyn kung ano ang nangyayari. Halos maubusan na ng gasolina ang koponan at nag-aalalang hindi sila makakaligtas, ngunit mabuti na lang at nakakita si Rafe ng palayan at nagkasundo silang lumapag doon. Sa kasamaang palad, huminto sa paggana ang mga propeller ni Rafe at ang kanyang nakaplanong paglapag ay naging isang biglaang pagbagsak. Habang kumakalat ang apoy sa kanilang paligid, iniwan ng mga nakaligtas ang mga nawasak na eroplano para lamang palibutan ng mga sundalong Hapones na nagpapaputok.
Si Rafe at ang kanyang mga tauhan ay bumaril habang nagtatago na nawawalan ng pag-asa na makatakas. Sa sandaling iyon, lumitaw ang eroplano ni Danny at binaril ang karamihan sa mga lalaking Hapones sa ilang segundo. Gayunpaman, ang eroplano ay naubusan ng gasolina at nagkaroon ng malakas na pagbagsak sa malapit. Nag-aalala tungkol sa kanilang mga kaibigan, lumabas ang koponan ni Rafe mula sa pagtatago at tumakbo sa bukid habang binabaril ang sinumang kaaway na nagtatago sa matataas na damo. Natagpuan ni Rafe si Danny na may isang piraso ng metal na nakaipit sa kanyang leeg at sinubukang tulungan siya para lamang hampasin siya ng isang kaaway mula sa likuran. Pinalibutan ng mga sundalong Hapon ang lahat ng nakaligtas at sinimulang itali sila. Nakahanap si Rafe ng isang nahulog na baril at nagpaputok, mabilis na pinatay ang ilang mga kalaban bago naubusan ng bala. Naghanda ang kalaban upang barilin si Rafe bilang kapalit ngunit pumagitna si Danny at kumilos bilang isang kalasag. Ginamit ng ibang mga sundalong Amerikano ang pagkagambalang ito para abutin ng isang granada at tapusin ang ilang huling mga lalaking Hapones. Tumakbo si Rafe sa tabi ni Danny at sinabi sa kanya ang tungkol sa sanggol, umaasa na ito ay magbibigay sa kanya ng lakas upang manatiling buhay. Gayunpaman, sinabi ni Danny kay Rafe na siya ang maging ama sa halip at namatay sa mga bisig ng kanyang kaibigan. Ilang sandali pa, nahanap ng hukbong Tsino ang grupo at iniligtas sila. Pagbalik ni Rafe sa USA, masaya si Evelyn na makita siya, gayunpaman, nawasak siya nang mapagtanto niyang para sa katawan ni Danny ang kabaong nadala nila. Ang lahat ng mga nakaligtas mula sa labanan sa Pearl Harbor, kabilang ang mga nurse at doktor ay binigyan ng mga medalya para sa kanilang katapangan at sila ang naging inspirasyon na tumulong sa USA na manalo sa digmaan. Sa kalaunan, may anak na si Evelyn at pinangalanan siyang Danny. Naging ama niya si Rafe at isinakay siya sa mga flight para parangalan ang alaala ni Danny. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.